Yan yung mga nangyayari kanina. Na nakaparking yung ating sasakyan na wala kami. Anong oras yan? That is 4:30. Ayun o, tingnan nyo, nakikita nyo, diba? Diba, ang dami ng mga sasakyan dumadaan. Ayun, makikita nyo lahat ng nangyayari. So, kahit wala kami sa sasakyan namin, imagine niyo 11 kami dumating dito, 8 o'clock na. Tingnan natin ako hanggang yung 11 nakuha na niya mula nung pag-alis namin. Ano oras tayo malis? Actually, nung biyahe pa natin to. Tama? Biyahe pa namin to kanina, nakuha ng 5. Ibig sabihin, hindi pa na-delete. 9 hours na biyahe na yan ha. Na recording na yan mula 11 hanggang 8 ng gabi. Yan o, biyahe namin to papunta kayo ng MOA. Tapos ito, kuha pa namin ng mga nakaraang araw. Naisip nyo ba guys? Paano na lang kung yung sasakyan nyo nakapark sa isang public parking area kagaya nito? Yan. Tapos, habang wala kayo, isasakyan nyo, may nakabangga. Gaya na lang nung nasa video natin ngayon. So swerte siya kasi yung dashcam niya gumagana. Meron din tayong dashcam dito, kagaya niyan. Pero pag pinatay natin ang makina, makikita ninyo yung dashcam natin namatay na rin. Kasi sa accessories lang sila nakasaksak. Pero ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung kagaya nung nasa video na kahit patay na yung ating makina at kahit na nasa malayo na tayo, gumagana pa rin yung dashcam natin. Nagpapakita ko sa inyo. Patay na yung ating makina. Pero ninyo yung dashcam natin. Ayan, makikita nyo naka-off na lahat. Pero yung dashcam natin naka-on pa rin. Yan. So 24-hour monitoring ang tawag dyan. So kahit naka-park siya sa mall, naka-park siya sa park or anywhere na public area, yung dashcam natin hindi na mamatay. Tuloy-tuloy siya nagre-record. Tuturo ko sa inyo ngayon guys yung trick na yun. Bali ito guys yung kailangan natin. Ang tawag dito is hardwire kit. Specially made to para sa mga DD5 dashcam. Hindi ko lang alam kung yung mga hardwire kit din yung ibang dashcam. Pero ako kasi DD5 users na ako for several years. So ito talaga yung para sa DD5. Ngayon kung gusto nyo mapagana na 24 hours yung dashcam ninyo tapos walang hardwire kit, papalit talaga kayo ng dashcam. So ito yung itsura nya. Ilalagay ko na nga lang pala yung product link nya sa video description tsaka sa pin comments. Ito, makikita ninyo, OBD plug type na siya. Okay, so isinasaksak lang siya sa OBD port. Ito yung OBD port guys, baka nagtatanong kayo kung saan. Usually ang OBD port naging nasa driver side sa bandang ilalim. Ayan, makikita nyo itong port na to. Ayan, ayan, yan ang OBD port. Okay, yan lang natin siya isasaksak. So ngayon, paano siya gagawin? Siyempre, ang pinakamahirap na part na lang talaga dyan is pagpapagapang ng wire. Makikita nyo yung wirings ko rito. Ito is connected pa sa ordinary cellphone charger. So ito, pwede nyo na itong tanggalin kasi nga gagawin na nating 24-hour surveillance yung ating dashcam. So ito, palulusutin lang natin dun sa ilalim. At yun yung pinakamahirap na part kasi medyo magbabaklas tayo ng moldings. Yan natin pagagapangin sa part na ito. Okay? Ayan. Tapos, lahin nyo. Pasok nyo rito sa moldings. Ayan. Ito hindi na mahirap dito. Pagdating dito sa part na to, hindi na mahirap kasi angat nyo lang yung konti. Hanggang dito. Yan. Okay. Yan na. Gumapang na siya hanggang dito. Yan. Ito since plastic naman to, madali na lang yan ipasok. Kung nagtataka nga pala kayo kung para saan tong parang capsule na to, yan yung intelligent system nya. So para sa yung intelligent system na yun, intelligent monitoring system. So ang purpose nun, dahil nga gagawin natin 24-hour surveillance yung ating dashcam, syempre marami magsasabi, sir, nakakalobat ba yan ng battery? Yes,
Kasi nga, nakapatay yung makina natin, pero merong isang sumisip-sip ng power niya, which is yung dashcam. So yung intelligent monitoring system na yun, intelligent power monitoring system, purpose niya, kapag medyo mahina na ang battery, mag-automatic cut off yung power, mamamatay na yung dashcam. Bakit? Para syempre, kinabukasan pag gagamitin ninyo, hindi naman masasacrifice yung start up. So magagamit nyo pa rin yung battery for start up. Okay? Kapag naitago nyo na ng maayos yung wiring, ibabalik lang natin yung ating weather strip. Make sure lang na nag-snap siya ng gusto, lumapat ng gusto para hindi naman mag-click. Okay? So ito nga pala guys, pakita ko rin sa inyo, itong ating OBD plug, makikita ninyo meron siyang 24-hour and meron siyang accessories. So kapag ka ang switch na to is nasa accessories, kagaya lang siya nung ating isang wiring, yung nakasaksak siya sa cellphone charger. So pag pinatay niyo yung makina, mamamatay na rin yung kanyang dashcam. Pero dahil gusto nga natin na naka 24-hour monitoring siya, switch nyo lang to, nakatapat na siya sa 24-hour, yun. Okay, so magiging functional na siya as parang CCTV nyo, 24-hour monitoring. So baka may mamiloso po ha, hindi kakayanin ng 24-hour ang monitoring. Yes, kasi nga ang maximum capacity nga pala na maipapayo ko rito na magagamit niyo is 128 GB. Okay, kapag mga 32 GB, 64 GB, maikli lang yun. So maganda mag 128 GB kayo. Okay, tapos ang mangyayari, yung oldest video, binubura niya. Tapos syempre, don't forget yung kanyang OBD power plug. Kakabit na natin siya sa ating connector. Ito. Ikabit nyo na yung connector natin. And then, ikakabit na natin yung ating OBD port. Ayan. And then yung wire, harnessan nyo na lang to at may tago ng mas maayos. Okay? So dito sa bandang ilalim, hanapan nyo na lang yan ang pagsasabitan dyan. And guys, so ano sa natin kanina mami? 11? Maaga lang. 11. So, right now it's 8 o'clock na. Ito na lang pakita mo. 8 o'clock na ng gabi. So mga almost 9 hours na recording. Tignan natin kung ano mga nakuha na ng ating DD5. Connect lang natin sandali ha. Ayan. Para makita ninyo na nagre-record siya the whole time na iniwan namin. Ito yan. Ano, 750. Tuloy-tuloy siya. Tingnan natin. O, diba? Yan yung mga time na kanina. Mga bandang hapon, medyo maaga-aga pa. Ay, mga 5 o'clock. Ayan. Ay, yung mga nangyayari kanina. Na nakaparking yung ating sasakyan na wala kami. Anong oras yan? That is 4:30. Ayan o, tingnan nyo, nakikita nyo, diba? Diba, ang dami ng mga sasakyan dumadaan. Ayun, makikita nyo lahat ng nangyayari. So, kahit wala kami sa sasakyan namin, imagine niyo 11 kami dumating dito, 8 o'clock na. Tingnan natin ako hanggang yung 11 nakuha na niya mula nung pag-alis namin. Ano oras tayo malis? Actually, nung biyahe pa natin to. Tama? Biyahe pa namin to kanina. Nakuha ng pa. Ibig sabihin, hindi pa na-delete. 9 hours na biyahe na yan ha. Na recording na yan mula 11 hanggang 8 ng gabi. Yan o, biyahe namin to papunta kayo ng MOA. Tapos ito, kuha pa namin ng mga nakaraang araw. O diba? Anong date to? October 22. Tama ba? Nandito ba ngayon? 28? Hindi, 26 lang ata, 25. 25 pa lang ata. Mga nakaraang araw pa to. O diba? So ito yung advantage ngayon guys ng naka 24-hour surveillance yung ating dashcam. Mamaya pagdating nyo rito, mayroon ng bangga yung bumper nyo sa harap, diba? So at least makikita ninyo yung plate number na nakabangga. Okay? So sana ngayong araw na to natutunan nyo kung paano maging gawin 24-hour yung ating dashcam. Yung mga nagtatanong sa mabibili yung link sa video description na lang po at sa comment section. Thank you po!